Hi guys, magandang araw. Kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is Jaela Bilin of Channel Next Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video, and pakiclick na button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Maraming salamat po. Huwag tayong matakot humarap sa kahit na anong circumstances na nangyayari sa ating buhay. Dahil kapag takot ka, paano mo malalabanan ng lahat? Kaya kailangan mong maging matatag, kailangan mong maging matapang. Dahil ang mga yan ay pwede mong gamitin sa pangkasalukuyan o sa hinaharap. Kung ikaw man ay maraming iniisip, maraming problema sa buhay, o kung ikaw man ay gusto mo nang sumuko, iisa lang ang sasabihin ko. Huwag na huwag mong kakalimutan ang lumapit sa Panginoon, ang manalangin sa Kanya ng buong puso na walang pagdududa ang iyong mga dasal. Ang sabi nga sa Biblia, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Awit 1:45-18. Ibinibigay niya ang naisin ng mga natatakot sa Kanya. Dinirinig niya ang paghingi nila ng tulong at iniligtas niya sila. Napakaklaro ng sinulat sa Biblia. Diba? Kapag nakakarinig tayo ng misa o sinasabi ng pare o sa nababasa natin sa Biblia, diba? Nakaka-encourage yun sa atin. Huhupa din ang lahat. Diba may mga expression tayo na mostly na sinasabi, ay, nasaktan ka ngayon, bukas makaka-move on ka rin. Lilipas din yan. Alam mo kung bakit? Dahil ang mga nangyayari sa buhay natin ay dadaan lang. Sabi nga sa Biblia, dahil kahit panandalian at magaan ang kapighatian, nagdudulot ito sa atin ng kaluwalhatian na walang katulad at walang hanggan. 2 Korinto 14:17. Habang pinanatili nating nakapokus ang ating mga mata hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na di nakikita, dahil ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lang, pero ang mga bagay na di nakikita ay walang hanggan. 2 Korinto 14:18. Naiintindihan mo ba na ang mga bagay na nakikita natin sa mundong ito ay lilipas, pero ang mga bagay na hindi natin nakikita ay walang katapusan, walang hanggan na buhay. Ang lahat na kinakaharap mo ay lilipas din yan. Dadaan lang. Kumbaga pagsubok lang yan sa buhay na kung gaano ka katatag sa buhay para lumaban, hindi para sumuko. Kahit nasa bingit na ng paghihirap ang buhay mo. Alam mo, ang buhay natin ay parang bola na umiikot lang. Di nyo ba napapansin na minsan yung tao nasa taas tapos nasa baba na naman? Kasi ang lahat ay pansamantala lang. Kumbaga may pera ka ngayon, bukas wala. Busog ka ngayon, maya-maya gutom ka na naman. Yan ang buhay natin. Parang bola na gumugulong, umiikot. Kasi hindi naman permanente ang buhay natin. Yung nasa itaas ay pwede silang bumaba anytime. Ang nasa baba ay pwedeng tumaas anytime. Pwede mag-change ang life natin anytime. Alam naman natin na hindi madali ang buhay. Alam naman natin na hindi madali ang maghanap buhay. Na sa pagtulog mo, pagkagising mo, mayamang ka na agad. Na sa pagtulog mo, pagising mo, may pera ka na agad. Hindi, dahil hindi madali ang maghanap buhay, ang mabuhay sa mundo, ang umangat tayo.
Kailangan ito sa tamang proseso. Kailangan mo pa rin dumaan sa mga pagsubok. Kasi kung hindi mo yan dadaanan, paano mo malalaman? Paano ka matututo? Paano ka lumaban sa buhay kung puro na lang karangian ang mayroong ka? Ang lahat ay mayroong solusyon. Ang lahat ng problema ay may solusyon. Minsan kasi hindi natin naiisip kung ano ang tamang solusyon sa ating mga problema. Kasi nga, blanko na ang isip natin. Iba na ang nasa isipan natin. Hindi na tayo nakaka-concentrate dahil sa problemang iniisip natin. Aminin man natin at sa hindi sa ating mga sarili na ang mga problema ay may mga solusyon. May dalawang opsyon, may solusyon nga, pero ang unang solusyon ay napipilitan ka lang na hindi mo gusto. Naiintindihan nyo ba kung ano ang point ko? Kung nagkaroon ka ng solusyon na sa pilitan na hindi nasasaayon sa puso at isip mo, diba? Pagkakamali pa rin yun, pagsisisihan mo pa rin. Pangalawa, may solusyon ang problema pero dapat tama. Hindi ka magkaroon ng kamalian, tamang desisyon at tamang solusyon sa iyong problemang dinadanas ngayon. Halimbawa, nagkaroon ka ng isang relasyon, tapos ang relasyon na yon ay isa kang third party. Ngayon, yung karelasyon mo ay nag-decide na kung pwede ay ituloy na lang natin. So ikaw naman ay gusto mo ay tinuloy mo kahit na mali. Pero kung iisipin mo lang ang isang solusyon ay makakahanap ka ng eksakteng solusyon na hindi mo pagsisisihan. Masakit man tanggapin pero kailangan gawin. Alam nyo, kahit na magkaroon tayo ng solusyon sa ating mga problema, may darating at darating na naman na panibagong problema. Panibagong pagsubok na kakaharapin sa ating mga buhay. Ang sabi ko nga sa unang video ko na hindi matatapos ang mga problema habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Dahil kaakibat na natin yun. Dala-dala na natin yun. May solusyon, may problema na naman. At laging tatandaan na walang perpektong solusyon sa ating mga problema. Minsan kasi ang isang solusyon ay nadadagdagan din, nanganganak din ito ng iba pa ring problema. Napapansin nyo ba na minsan nai-stuck tayo sa isang problema kung paano natin isosolve ito? Kasi kung hindi tayo nagkakaroon ng problema, paano tayo matututo? Paano natin maunawaan ang buhay? Paano tayo uusan kung puro na lang kaligayahan, kung walang pasakit? At hindi ka rin nag-iisa. Akala mo kasi sa sarili mo, nag-iisa ka na lang. Kasi hindi ka humihingi ng favor, hindi ka humihingi ng tulong. Sinusolo mo lang ang lahat ng problema mo, hindi mo sinishare. Kaya naiisip mo, nag-iisa ka na lang. So 99% dito sa mundo, may 1% pa rin na natitira na pwedeng tumulong sa atin. Kaya wag mong isipin na walang tutulong sa'yo, na nag-iisa ka na lang. Una, may pamilya tayo, may magulang, may kapatid, may mga kaibigan na handa pa rin na makinig sa atin. Kahit sabihin natin sila ay hindi nakikinig or hindi tayo pakikinggan, may isa sa kanila na handa pa rin makinig sa kahit ano ang sasabihin mo, sa kahit ano ang may problema ka. Handa pa rin silang makinig at tutulungan ka. Pero kung tatanungin mo sa sarili mo, paano? Wala akong lalapitan, wala akong sasandalan. Saan ako pupunta? Alam mo, isa lang ang sasabihin ko. Ang Panginoon ang pwede mong puntahan, sandalan, kausapin
at pagsabihan ng lahat ng problema mo, lahat ng dinadaing mo, lahat ng kalungkutan mo. Ang sabi nga ng Panginoon, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala dahil ako ang Panginoon mo. Papatibayin kita, oo, tutulungan kita, talagang aalalayan kita. Isaias 41:10. Sinisigurado ng Panginoon na susuportahan ka kahit ano pa ang problemang dumating sa buhay mo. Kaya huwag mong isipin na nag-iisa ka. Nakikita ng Panginoon kung ano ang ginagawa mo sa iyong buhay. Nakikita niya kung ano ang pinagdadaanan mo at nakikinig siya o makikinig siya sa lahat ng sasabihin mo sa Kanya. Tinutulungan ng Panginoon ang naniniwala sa Kanya para magiging panatag ang kalooban nito at buhay. Nangyayari ito sa atin na may mga problema tayo sa buhay dahil pinapaalala lang ng Panginoon na may Diyos ang mundo, na buhay siya, na pwede niyo siyang lapitan anytime. Kahit ako, may problema ako, doon ko sa Kanya sinasabi ko lahat. Umiyak man ako, nalulungkot man ako, masaya man ako, o whatever na ginagawa ko. Una, nagdadasal ako kapag nalulungkot ako. Pangalawa, kinakausap ko siya. Pangatlo, nagdadasal ako at humingi sa Kanya ng tulong. Humihiling ako. Kaya, dapat maging matatag tayo sa kahit anuman. Problema, pagsubok man yan, trial man yan, o whatever. Kailangan lang natin ito harapin na buong tapang, buong lakas, at may tatag at paniniwala sa ating sarili at sa Panginoon. Dahil lahat tayo dito sa mundo ay tinuturing ng Panginoon na tagapaglingkod niya. Kaya nakakasigurado tayo na kahit anuman ang mangyari, gagawa at gagawa ng paraan ang Panginoon para sa atin. Ginagamit ng Panginoon ang Kanyang mga salita. Ginagamit ng Panginoon ang mga nakasulat sa Biblia, sa mga libro. Kapag nagbabasa tayo ng libro, lalo na sa Biblia, ang sinasabi ng pari, naramdaman natin yung pleasure, yung pakiramdam na masaya, magaan, na iniisip natin na nandyan pala ang Panginoon para sa akin. Nandyan pala siya para protektahan ako, para bantayan ako, para tulungan ako, para hawakan niya ang mga kamay ko. Hanggang sa muli, to be continued. Maraming salamat po sa pakinig, sa pag-like at pag-subscribe sa aking channel.